Una po sa lahat, magandang hapon po, no? Tanong ko lamang sa inyo, mamili kayo dito sa tatlo. Pag-ibig, utang sa pera, o kamatayan. Para sa inyo, ano ba ang pinaka nakakatakot at bakit para sa inyo? Kamatayan po kasi ayun po yung end of journey of ng life natin and wala po tayong magagawa and unexpected po ito. Ikaw naman. Ano po, kamatayan din po dahil nakakalungkot lang din po na posible din po tayong mamatay na hindi po natin nakakasama yung mga mahal natin sa buhay na matagal. Ikaw naman. Kamatayan din po kasi isa lang po ang buhay natin at hindi po natin malalaman kung kailan din po tayo mamamatay at kung kailan tayo mawawala sa mundong. Halimbawa, gusto mong mabuhay dito sa mundo na to, ilan pa kayang taon gusto mong magtagal dito sa Earth? Hanggat sa kaya din po. Kahit hanggang saan kaya. Ikaw, katanong numero? Siguro mga pag ano nga po, pag mga 80s or 70s, yun po. Kasi parang yung world na po ito parang pag patagal na mas nagiging cruel. And Ikaw naman. Para sa akin po siguro okay na po sa akin ng mga 80s, 70s kasi parang ang hirap din po mamuhay ng matagal dito sa mundo na unti-unti natin nakikita yung mga tao na naglalaho, yung mga mahal natin sa buhay, and yun lang. Pero, halimbawa, ayaw nyo ba ng 100 years? okay lang po pero parang parang in 100 years parang hindi ka na hindi na maganda yung mobility. Possible na hindi na maganda yung mobility mo and wala na masyadong magagawa po. Ikaw, okay naman sa'yo yan? Sa akin po, ayos lang naman po, pero parang ano lang din po dahil, ang mahirap lang din po dahil, ayun nga po, konti-konti parang napangit yung, kumbaga yung paligid po natin, maraming mga nagiging addict and other stuff, and ayun nga po, nagiging delikado rin po talaga yung ano natin ngayon. Oo. Ikaw naman? At para sa akin naman po, mahirap po pag ganun kasi matanda na din po at medyo makakalimutan na din po tayo sa mundo at wala na din po tayo masyadong malalaman pag ganung edad na din. I see. Pero ito po, sa tingin nyo ba, patas ba ang buhay o hindi patas? Patas po fairly na at the same time hindi po kasi may mga may tinatawag po tayong status of life, may mahirap, may mayaman, may kaya. And and yung other side po, yung balance ano po kahit pwede tayong lumago kahit anumang status ng buhay tayo pinanganak. Ako naman po. Fair po. I mean, okay lang naman po kasi para sa akin po, fair lang po siya kasi kumbaga minsan nagiging unfair din po kasi parang yun nga po, same po sa sinabi niya. Naawa din po ako sa mga like yun, nakikita ko mga tao natutulog sa kalsada, naghihirap sa buhay. And at the same time, parang yung po natin ngayon, parang hindi po ganun gaganda na wala masyadong tumutulong sa ganung mga tao po. Ikaw naman? Sa akin po, patas din po kasi at po tayo ay binigyan ng buhay at nasa sa atin na lang po kung paano natin gagamitin yung buhay na binigay sa atin ng Diyos at kung paano din po tayo dumiskarte. Kahit mahirap po para sa iba at yung iba po at hindi nakakapag-aral din po at mahirap na pinanganak. Mahirap po sa iba na dumiskarte at maghanap ng magandang buhay para sa kinabukasan po nila. Oo, parang ito, bigyan ko kayo ng mabilis lamang na halimbawa. Kunwari meron tayo kukumparang dalawang tao, huwag kayong mag-alala, wala kayong kinalaman dito sa halimbawa na to. Isang mabuti, isang masamang tao. Yung mabuting tao, alam naman natin mabuti yan, okay siya, pero ang problema, siya yung laging sinasaktan, siya yung iniiwan sa ere, siya yung laging inaapi, at madalas, siya yung tinatawag na heartbroken, kahit mabuting tao, lagi na lang siya kinakawawa. Versus yung masamang tao, na kung saan, kita na nga pagiging masamang ugali niya, abay, ang dami pang kaibigan. At marami pa doon, nagkakajowa pa kahit masamang ugali ng isang tao. Kumpara sa mabuting taong laging heartbroken.
at lagi nilang sinasaktan ang mga mabuting tao na yung mga, yung mga mabuting tao naman ay hindi naman sila naghihigante kailanman. Simple naman tanong ko lang sa inyo, napapansin niyo ba yung trato na yan sa totoong buhay? Opo. Dahil parang parang kumbaga ang hinahanap na nature ng tao ngayon yung parang mga bad boy, parang yung mga mga hindi kaaya-aya, and dus- and yung mga nice na mga nice guy na nasa paligid parang nilalagyan nila ng parang ah parang dinadaya sila. Yun po. Okay, And sa akin naman po, siguro dahil din po sa panahon natin ngayon na madalas po hinahanap ng mga tao ngayon kumbaga nagbe-base na lang din po sila sa looks. Kumbaga, marami na rin po kasi ngayon judgmental na tao na basta-basta na nanja-judge ng mga kapwa nilang tao. Like for example, makita nila na yung appearance ng isang tao is parang, alam niyo po yung medyo bad guy and other stuff. Pero deep inside, mabuting tao naman po pala. And meron naman din po kasing good boy or good girl in outside, but inside, masama po pala talaga yung ugali and other stuff. Ayun lang din po ang mahirap talaga, kumbaga harapin sa mundong to. Ay, sigaw naman. Akin pa sa almost same lang po ng sinabi niya. Meron pong ibang tao sa itsura ay mabuti pero masama sa loob, at meron natatasibantan lang po talaga sa tao kung paano nila titignan o husgahan ng isang tao, kasi ngayon po ay puro judge na nga po, based on judgment na po lahat na nangyayari ngayon. So Okay, ganito, naawa ba kayo sa mga mabubuting tao? Opo, dahil sila nga po yung nag-e-effort na maging isang good citizen, isang mabuting tao but sila po yung natitreat na masama, and sila po yung nagiging biktima ng mga masasamang gawain. And same as well lang din po sa sinabi niya. Naawa po dahil yung mga minsan yung mababait na tao and sila po yung mabilis maimpluwensyahan, and kumbaga mahina sila, mabait sila sa kapwa nila Kumbaga yung nila, kumbaga parang ang tingin po lagi sa kanila ng mga tao is mahina, kaya ginaganto, sinasaktan, ganyan, para laging heart bro and other stuff. Ayun po, parang naawalan din po talaga ako sa mga ganun po. Ikaw naman? po, at nakakaawa po kasi ang mga mababait na tao, kapagkat meron pong mababait na mahihirap dahil nga po sa pagtatrato ng ibang tao, at sinasabihan sila mahina kasi po masyado silang mabait sa tao, at ginagamit nila yon na dahilan para apihin o apihin at bagsakin yung mabait na tao. Okay, so ganito. May iba umakito na tanong, mas madali po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang sa inyong tatlo. Kayo ba isang mabuting tao po? Para sa akin po, di ko po talaga masasabi kung mabuting tao po. Kasi nakagawa po talaga ng kasalanan. Like, sa pang-araw-araw, di ko rin po masasabi talaga kung nagkakamali po ba talaga ako. Ganun. Like, may oras po na, alam niyo po yung kahit tinatry ko naman po yung best ko na maging mabuti, maging isang mabuting tao. Pero may pagkakataon din po kasi talaga na hindi talaga naiiwasan na sa iba, mali na pala yung ginagawa natin. And ayun lang po, mahirap lang din po kasi talaga na mabilis tayong ma-judge bilang namumuhay dito sa mundo. Same thing rin po sa akin, parang parang hindi ko rin po masasabing mabait o mabuti and masama o And parang ang paniniwala ko po ay ang tayo po ay mga makasalanan na niligtas ni Jesus sa mga kasalanan at pinalaya niya. Okay. Ikaw naman? Sa akin naman po ay mahirap masabi din po, kasi
Parang kasi araw-araw po nakagawa tayo ng kasalanan kahit hindi man natin po gustuhin gawin tong mga kasalanan na nagagawa natin. Minsan hindi po natin mapigilan kasi kailangan po may dahilan, kahit mabuti man po yung dahilan na gawin sila, hindi pa rin po yun sapat na dahilan para gawin yung mga kasalanan na gagawin. Okay, so ganito. Para sa inyo, ano ba isabihin ng mabuti? Pag narinig nyo isang salita na to. Mabuti for me po, mabuting mamamayan, mabuting tao, mabuting gawain, and mabuting ano po, like mabuting tao na matutulungin, gano'n. And alam niyo po yun, parang mabuting isang mamamayan po na namumuhay dito sa mundo po natin. Mhm. Sa akin po ay, ang mabuting tao po ay pwede po siyang, ah, pwede po siyang isang, pwede po siyang isang religious, pwede po siyang Mhm. isang normal na citizen, Okay. um, tapos pwede po siya, kahit sino man may kabutihan mo, pero kahit sino man po may kabutihan, pero hindi naman po na hindi po nila nalalaman o nakikita sa kanila sarili. Mhm. Ikaw naman. Ang akin po, ang pagiging mabuti po ay pagiging disiplinado po at maging magalang din po. At minsan din po nalalaman din po sa sa mga kilos at ginagawa po ng isang tao. Okay, ganito. Mahilig ba kayo magbasa ng dictionary? Hindi po. Hindi naman. Ikaw? Dictionary, sakto lang po kasi sa dictionary marami din po talaga ako nalalaman, and ayun nga po, dictionary kasi parang nandun na rin po lahat ng sa mga grammar po pag nagkamali, gano'n. Oo. And yun po, nandun din kasi minsan yung mga ibang languages na pwede natin matutunan. And yun lang. Okay. Ikaw naman, may ikaw magbasa ng dictionary? Hindi po masyadong mahilig. Mahilig. Pero nagsusearch naman kayo kay Google pag Opo, hindi mo opo. alam isang salita. Pero parang online dictionary na rin po. Oo. Opo, good po. Ganun din. Okay, bigyan ko kayo ng konting trivia, no? Sabi sa dictionary po, para daw masabi na good o mabuti, yan po may kinalaman daw sa ugali ng isang tao daw. Dapat daw wala siyang ginagawang masama, wala siyang ginagawang kasalanan, wala siyang ginagawang mali, at wala daw siyang sinasaktan na tao kahit sanggol. Para na masabing, mabuting tao daw. Tingnan natin itong mabibilis sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo, para sa akin po, opo. Ikaw? Ako Ikaw? Yun nga po ang problema, lahat po tayo guilty kasi yan po matututo ng isang bata ang magsinungaling. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, hindi mo nang pinali. Or, nangopya ka daw o nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Opo. Okay, kayo. Actually, yun ang problema. Lahat po tayo guilty niyan. Kasi imagine nyo, 99.99% dati ng estudyante nakaranas ka po niyan. Kasi ibig sabihin lamang, kunwari, nandiyan yung police station sa di kalayuan. Imagine nyo lamang, wala nang tao dito. Kasi tayo dito guilty talaga sa pagnanakaw ng sagot. Kung sa totoong buhay lang talaga, may trust issue ng mga tao sa atin. Kasi ang dali natin matukso sa maliit na bagay. Eh ano pa kaya kung sa malaking halaga? Totoo lang talaga lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas na magalit sa isang tao? Para sa akin po, opo, nakaranas din po. Kasi, kumbaga nakaranas po ako magalit sa isang tao. Pero pinapatawag ko rin naman po agad. As long na sincere, like, kasi hindi naman po magalit sa isang tao kung wala siyang ginagawa tayo mali. Kaya alam po naman po ng tawag sa isang tao. Kumbaga may pinipili ako na kumbaga sa pakikisamahan, gano'n. Yan po, opo, naging mas pero, yun po, nung nag-sorry na sila, pinatawag ko na, pinatawag ko na rin po. Okay, ikaw naman. Pray po na, same thing as you. Mhm. Parang
Sige lang. Opo. Napatawad ko rin naman po. Kahit ano naman po. Mhm. Okay, ikaw naman. At Mhm. ay mabilis naman po akong patawad kahit malaki man kasi nangyari na bagay ay pinapawa ko lang dahil ay makabawasan ko kahit nag-sorry na sila sa liwat ng tawad parang hindi sila na ano pang kailangan nilang gawin upang mapatawad na. Alright, so pero ganito no, kasi imagine mo kunwari sinasaktan kayo kunwari isang tao. Siyempre kalokohan sabihin hindi ka nasasaktan pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo naman ang pal ng tao, pero sa isip mo lamang o manuntok ka ata ng isang tao. Pero hindi mo talaga siya gagawin. Nagtatime ka lang ng galit. Yun nga na, may sinasabi po na hindi man tayo nanuntok ng tao sa totoong buhay, pero nakapag-isip tayo ng masama sa isang tao na nakapatay na po tayo sa puso. Kaya nga may nasasaktan sa masakit na salita. At lahat po talaga tayo dito ay guilty talaga. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, bigla kayo nadulas, na pa-OM, alam nyo na po yun. Yung biglaan lamang, nababanggit nyo minsan? Nababanggit ikaw? Ikaw? Oh, alam mo na, yun na nga. Oh, di ko sakaling sabihin din eh. Oh, tanong ko lamang, mahal niyo ba mga nanay niyo? Oh. Halimbawa nagpapalipas kayo ng oras kunwari. Eh kunwari nagkatuwan na kayo, eh kunwari isa sa inyo kunwari nadapa lamang, nagtawanan kayo. Eh instead ng pangalan ng Panginoon, ang nabanggit nyo ay pangalan ng nanay nyo na wala namang kinalaman sa pagkadapaan nyo, nagkatawanan lang kayo. OM, pangalan ng nanay mo, expression lang. Okay lang ba yun? Panggulat lamang? Okay lang banggitin yun? Expression lang? Kahit wala naman siyang kinalaman yung nanay nyo sa pagkadapaan nyo dito. Hindi po. Parang Tituloy mo. hindi po dahil patulad lang po nun sa OM eh parang kabastusan na rin po yun sa pangalan ng ating magulang o pangalan ng ating mga minamahal. Ikaw? Parang ay hindi din. Bakit kahit minsan po ay ano madalas na nauna po yung salita kaysa sa ano naramdaman po natin. Oo. Masama pa rin po at kasi nadadamay pa po natin yung pangalan ng mahal natin sa buhay. Kayo, okay lang banggitin mo o panggulat lamang? Sa akin po, personally, yung honest answer ko po, siguro hindi po talaga. Kasi parang ano po parang mali po talaga siya na ganun po na like na nagmumura. Alam niyo na po yung mga ganun. Basta parang ang inappropriate niya lang din po talaga. Like alam naman po natin sa sarili natin na mali yun, pero minsan nagagawa lang din po talaga natin. And na-express po natin siya like in a bad way, in a really bad way talaga. And yun lang naman po. Kaya hindi nyo kaya sabihin yan kasi totoo dahil mahal nyo ang mga loved ones nyo, ayaw nyo silang mabastos. Opo. Pero sana ganyan din po yan sa Panginoon na siya naglikha na napakagandang lugar na to, then somehow nadudulas na lang ang dila natin at nababanggit tuloy ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Ang tawag kasi po doon ay pambabastos or sa English, blasphemy. At lahat po tayo dyan ay guilty kasi naranasan na nating madisrespect natin ang Panginoon. Ngayon, lilinawin ko po sa inyong tatlo, hindi ko sinisiraan, hindi ko yung hinusgahan. Kasi ang tanong na yan ay tanong po ng lahat sa atin. Tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi to pananakot, at haharap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, tingin nyo kaya, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao? Nasa tao rin naman po kasi yun. Kung sumampalataya po siya ng buong puso, ng buong kaluluwa at buong lakas sa Panginoong Diyos ay hindi po siya mapapahamak. Pag parang pinatawad po siya ng Diyos, parang naging dad po yun para sa ating kaligtasan. And ayun po. Pero sa tingin mo, guilty ka o hindi ka guilty? Opo. Ay, hindi po. Dahil tinanggap ko na po si Panginoong Hesus sa aking puso. At Okay. ang sabi po sa John 3:16 ay sumampalataya daw po tayo kay Jesus at tayo
tayo maliligtas. Okay, kayo. Para sa akin po, for me, siguro po, ano pa medyo half-half Kasi, Hap-hap. aminado naman po ako na nagkakamali din ako. And at the same time, lagi rin po talaga ako nananampalataya and sa lahat po talaga ng oras, pag halimbawa problemado po ako and alam ko po sa likod na may problema po ako and di ko po kayang sagutin lahat ng problema ko. Ayun po, si God lang din po kasi talaga yung natulong sa atin. Kumbaga, opo, siya po lagi yung nag-guide, kumbaga, sa lahat po ng oras, sa kanya lang po talaga lagi tayo nagsasabi and nagsasalita. And ayun na naman po, tag dito, para sa akin po, ayun nga po, siguro po, hindi rin po lalabas na guilty kasi tinanggap ko na rin po si Jesus, like sinabi niya rin po na ayun nga po, tinanggap ko po si Jesus matagal na po dahil siya lang din naman po talaga ang tagapagligtas natin sa mundong ito. And ayun lang naman. Okay, ikaw naman. So, tulad lang din po ng sinabi na pag tinanggap po natin ang Panginoon, ang ating tagapagligtas, syempre, kahit man guilty po tayo, basta tinanggap natin ang Panginoon sa sarili natin na taos puso natin na tinanggap ang Panginoon. Maging ano man po ang gawin natin, ay napatawad na po tayo ng Panginoon. Okay. Pero ito, sa tingin nyo, saan kaya kayo pupunta halimbawa pag kayo namatay? Bagamat mukhang nasagot nyo na to at ang tanong na to. Saan kaya kayo pupunta halimbawa? Sa langit ba kayo pupunta? O sa impyerno po? Tanong lamang sa inyo. Ah, sa langit po, because na nasabi na po nung nakaraan pag tinanggap po natin si Jesus ng buong puso o sumunod tayo, naniwala, tayo mapupunta. Siya po magiging daan papunta sa Ama. And and siya po ang magliligtas sa atin sa mga kasalanan na na dapat nating tanggapin. Yun po. Okay. Ikaw? Para sa akin po, siguro po sa langit din po dahil matagal na po natin siyang tinanggap. And siguro po mayroong mga tao na may galit sa kanya and alam niyo po yun, meron talaga mga tao na sa baba ang kampe. Like, hindi ko po talaga, like, siguro kung halimbawa makakita lang ako sa harap ko na ngayon ng ganun tao, siguro lalayuan ko rin po talaga iiwasan. Kasi, mahalaga po si Lord para sa ating buhay and part po siya ng buhay natin. Dahil kung wala po siya is, para sa akin po wala talaga tayo. Kasi, siya lang din po yung nag-create na itong mundo natin and for me po, sa langit po talaga kasi alam ko po sa sarili ko na pinatawad niya po ako ng ilang beses at maraming beses na po. And ayun lang naman po. Ikaw? Akin po, sa langit din po kasi parehas po ang sinabi nila kasi tinanggap po natin ang Panginoon kahit man marami po tayong masamang nagawa. Siya ay nagpapatawad at magpatawad na Panginoon. At ayun po. Okay, ganito lang kasi yan. Bigyan ko kayo ng mabilis lamang na halimbawa. Kunwari lamang, halimbawa lamang, may isang kriminal ulit, nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nung siya'y dinala ng mga pulis, dinala siya sa korte, dahil siya'y lilitisin, ito po ang sasabihin ng kriminal sa judge. Judge, maaari po ako ay hindi na po guilty, kahit po ng pagnakaw, kasi po ako ay humingi ng kapatawaran, or sabihin natin, isinuko ko na ang buhay ko sa Panginoon, yung para bang nagkaroon ng realization. Pero ang sasabihin pa rin ng judge, oo, maaaring mapatawad ka sa nagawa mong kasalanan, pero kaya ka dinala sa korte kasi may nagawa kang kasalanan, guilty ka, kailangan niyang pagbayaran, kailan talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Kailangan niyang pagbayaran. Opo, kasi yun po yung result na past mistakes niya and dapat niya talagang pagbayaran yun and even me, kung magawa ko man yun, sana wag. Pag di ko na rin po gagamitin yung reason na yun and pagbabayaran ko na lang until na pwedeng makalaya or pwede na makalis sa kulungan. Para sa akin po, siguro po, kung ako po yung nasa situation na ganun,
Siguro po para sa akin po is um, papanagutan ko rin po talaga kasi alam ko rin naman po sa sarili ko na may mali po ako and kailangan pong panindigan yun. And kumbaga, pagbabayaran ko po lahat ng all of the sins that na nagawa ko sa buhay ko. And kahit po sabihin natin matagal ko na nagawa or medyo bago-bago lang, parehas lang po yun dahil nakagawa pa rin po tayo ng pagkakamali sa buhay and parang ang bigat lang din po talaga sa pakiramdam na hindi po natin na parang kumbaga sa ano po, justice. Ayun na lang po. Ayun lang naman po. Ikaw? Ay, kailangan po ng panagutan yung, yung ginawa. Kasi po, kasalanan po ito. Hindi lang po sa mata ng Diyos, sa mata din po ng mga tao. Mhm. Kaya po may mga batas din po na para hindi na natin po gawin yung mga masasamang bagay at mas malala po kung mangyari sa atin. Alright, pero kasi ganito lang po yan, no? Kaya ko po sinabi po yan dahil ang Bible po kasi ay ganito ang sinasabi. Sabi kasi sa Biblia, ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaano mabigat, ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang kara ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Ulitin ko lang itong tanong na to para mas malinaw. Sa tingin nyo kaya, kayo ba ay nag-aalala sa sinasabi ng Bible na maaaring kayong tatlo po ay sa hell mapupunta, pero hindi lang kayong tatlo, lahat po tayo, kasi may nagawa talaga tayong kasalanan sa harap ng Panginoon, magaan, mabigat, kahit sikreto pang kasalanan yan, kita yan talaga ng Panginoon. Kayo ba ay nag-aalala sa sinasabi ng Bible? Hindi po kasi nasa Bible rin po kasi yung assurance na binibigay ni Jesus, and makikita rin naman natin sa Bible na pwede na hindi tayo mapapahamak kung tayo mananampalataya kay Jesus, and siya Okay. daw po magiging daan para tayo mapunta sa langit. Ikaw, nag-aalala ka ba doon sa sinasabi ng Bible? Hindi din po kasi lahat naman po tayo ay may takot at pananalig sa Diyos. Ikaw naman? Para sa akin po, siguro hindi rin po dahil alam ko po sa sarili ko na mahal po tayo lahat ng Panginoon and kahit gaano pa po kabigat ang ating nagawang pagkakamali at kasalanan, palagi niya pa rin po tayong pagbibigyan at papatawaran. And ayun lang po. Okay, pero ganito lamang yan, no? Familiar ba kayo dito sa sinasabi kasi ng Bible? Na sabi kasi sa Bible, mayroon itong sinasabi. Panginoon, Panginoon, lagi kong sinasambit ang pangalan mo, lagi kong ginagamit para mapawala yung isang tao doon sa masamang espiritu, yung parang ginagamit ang pangalan ni Jesus para sa pamawala yung masamang espiritu, sa pamumuhay at iba pa. Pero sasabihin ng Diyos, sabi sa Bible, lumayo ka dahil hindi kita kilala. Familiar ba kayo doon sa verse nun sa Bible? Opo. Ikaw, familiar ka doon? Opo. Ikaw. Bigyan ko kayo yung ibig sabihin ng context o nilalaman. Kasi po, yung sinasabi po niyan, dahil alam ng Diyos na may mga tao na tila nagiging ritual na lang na yung pagiging reliyoso, yung sasabihin nila, nakilala nila ang Panginoon sa buhay nila, pero ang tanong, tama ba ang ginagawa nilang pamumuhay nila? Malinis ba ang kanilang mga puso? Na kung saan ang Panginoon lang ang nakakaalam. Ibig sabihin, alam ng Diyos na may mga tao mapagkunwari na maaaring ginagamit ang pangalan ng Panginoon para may sa buhay, pero ang kanyang buhay naman ay hindi naman nagbabago. At tanging Panginoon lamang ang may kakayahang baguhin ang puso ng isang tao. Siya ay nagbibigay lang ng babala sa atin. Kasi wag naman sana na isa sa inyo o marami sa atin ay mapagkunwari lamang. Kasi talagang alam ng Diyos na kahit banggitin mo pa ang pangalan ng Panginoon sa buhay natin, ay ang tanong, tama bang ito ba'y nababanggit natin o naisasabuhay pa rin ba natin ng maayos? Kaya nagbigay rin ang Biblia ng ganitong babala. Tanong ko lamang sa inyo, ang Panginoon ba ay nagsisinungaling? Para sa akin po, hindi po. Dahil siya lang din, for me po I mean, kung sa akin lang po. Siguro dahil simula po nung pinanganak siya, talagang parang dahil nga po yung tatay niya is yung pinakagad ng ano, like, alam niya po, aminado po siya and alam niya po sa sarili niya na si God talaga yung, kumbaga,
yung tatay niya is yung pinaka-god or yung pinaka-nag-create nitong mundo. And siguro po alam niya naman po sa sarili niya na dapat iwasan niya rin po yung mga gumawa ng mali, and iwasan niya po like ganun gumawa ng mga kasinungalingan. And for me po, siguro lahat naman po talaga tayo nakagawa ng kasalanan dito sa mundo, pero for me po, except talaga kay God. Okay? Tingin mo, nagsisinungaling ba ang Panginoon? Ah, hindi po kasi siya lang po, siya po nag-create sa atin, and He is a perfect being na living and might back in the judgment day. Mhm. Okay? Ano, hindi po kayang magsinungaling ng Panginoon. Umputi po ang Panginoon, ano po. Kagaya po ng sinabi niya. Oo. Parang sa kanya po tayo nagmula. Siya po yung ating beginning. So, Oo. sa kanya din po tayo matatapos. Mhm. Okay, ganito kasi yan, no? Kaya ko po sinabi yan dahil kung ang Panginoon po ay nagsisinungaling, wala na pong basihan ang kanya palang salita. Wala na palang perfection, na kung saan ang perfection ay sa Panginoon lamang. At kung ang Panginoon pala ay nagsisinungaling, wala na pala tayong kaayusan dito sa mundo na to. Imagine mo, kung nagsisinungaling pa ang Panginoon, edi sa tingin mo, magkakaroon pa tayo ng ganitong interview pa. Hindi. Na kunwari, wala man ang gugulo sa atin dito basta-basta. Pero lamang ata, baka kayo nadidistract siguro at biglang, hindi ko alam kung ano, no? Pero ang punto lamang, may kaayusan. Kasi ang Panginoon po, hindi siya basta-basta nagsisinungaling sa kanyang mga salita, hindi siya nang tutukso ng tao na gumawa ng kasalanan. Sinong gumagawa niyan? Tayo. Tayo nang tutukso sa ating mga pinagagawa natin. Kaya ang totoo, ang Panginoon po ay patas siya kung anong sinasabi niya. Ibig sabihin, oo, mapagpatawad po ang Panginoon, tama po yan talaga. Pero, galit din siya sa mga kasalanan at mga kasalanan tulad natin. So, ibig sabihin, hindi niya pinapalampas ang mga taong gumagawa ng kasalanan. Ika nga, parang sa isang matinong magulang, kapag didisiplinihan niya ang anak, for example, yan ay pag-ibig kasi nagmamalasakit para hindi ma-spoil o mag-iba ang kanyang pag-uugali. So, ganun din po ang Panginoon. Balanse po ang kanyang pananaw po dito. At ano man pong nangyari, dapat tayo talaga mag-alala, whether we like it or not, kasi po buhay yung pinag-usapan natin. Oo, biglaan lang itong interview na to. Napansin niyo lamang ako dito nag-interview. Pero don't get me wrong guys, wala po masamang intention. Nagmamalasakit po sa inyo. Kasi po buhay yung pinag-usapan natin. At alam naman natin na dapat nating pahalaga ng buhay kasi hiram lamang po talaga ito. At alam naman natin sa Bible po kasi, wala talaga mabuti sa atin kahit isa. Totoong buhay, lahat taga tayo ay bagsak sa standard ng Panginoon. At bagamat talaga nakapag-alala talaga, ang impyerno talaga niyan, syempre, pwede po muna magbago ang lahat-lahat kapag narinig muna ang unang step na to. Narinig yung salitang mercy, M-E-R-C-Y. Yes po. Ano po sa Tagalog nun? Um, Yan muna ang unang kailangan malaman ng isang tao. Nagsisimula sa letter A. Awa. Yun, kayo ba'y nahingi ng awa sa araw-araw? Opo. Pag sabi po kasi natin mercy o awa, yan po ay pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Ibig sabihin, inaamin niya na siya ay mahina, inaamin na siya ay nakagawa ng kasalanan, at siya humingi ng gabay sa kanya. Hindi po yan kahinaan, kung hindi, tayo po'y humingi tayo ng tulong sa kanya. Kasi pag walang mercy, wala talaga tayong pag-asa. Pero dahil sa mercy, alam ng Diyos kaya ng kanyang awa para hindi tayo mapahamak. At pag nangyari yon, I think nasagot niya na po itong tanong na to marami pang beses. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat-lahat? Ginawa niya po tayong, kumbaga, pinadala niya po tayo dito sa mundo para mag-serve at parang, kumbaga, lahat po tayo dito sa mundo na namumuhay, araw-araw, may mga pinapanganak. Sinasend po sila dito sa mundo para gawin yung mission. Kumbaga, para makatulong sa iba, para mas manghikayat po na ganito, mas maging mabuting tao, mas maging mabuting halimbawa sa bawat isa or sa kapwa po nating tao. And ayun na naman po, parang siguro po para sa akin po, ayun nga po, parang sinend po tayo dito sa mundo para gawin lahat ng
lahat ng best natin. And ayun nga po, kahit po sabihin natin iniiwasan natin yung mga kasalanan is minsan po talagang parang kasalanan lang din talaga yung nalapit sa atin. And yun lang po. Okay? Nasa Bible rin po, ah, si Jesus po, He died in the cross. He died for our sins. And whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. It means pupunta po tayo. If na naniwala na sumunod at nanampalataya tayo sa Panginoon, ay and mapupunta po tayong langit at mamumuhay ng habang buhay sa piling niya. Naniniwala ka doon? Opo, kasi sinakripisyo po ng Panginoon ang sarili niya at pinatawad niya po tayo at papatawarin po sa lahat ng mga kasalanan natin gagawin at ginawa po. So yun nga kasi no, tayong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Diba lahat? Opo. Diba? Opo. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binuhay siya po yung kanyang buhay, hindi lang sa inyong tatlo, sa ating lahat-lahat. Wala siyang ginagawang masama. Gusto na niya magmalasakit dahil gusto niya ni Jesus ay may pag-asa pa ang mga tao kahit nakakagawa ng kasalanan. Pero nung siya naging katawan tao, anong ginawa sa kanya? Siya ay tinorture, siya ay pinahirapan, siya ay iniwan sa ere, pero hindi yan hugot kasi totoong inabandon na siya. At siya pa'y pinatay pati pinako sa krus ng Kalbaryo. Na kung saan pinatay lang siya ng mga tao nang walang kasalanan. Nagbahagi lang ng katotohanan. Pero si Jesus kasi hindi lang siya tao. Siya rin na Diyos kasi alam niya na pagbabahagi ng katotohanan, ikapalit ang kanyang buhay at walang bahid siya ng kasalanan sa kanya. Kaya inalay niya ang kanyang buhay na kung saan siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong nabayaran ang kasamaan sa pamamagitan po ng kanyang dugo at ang kanyang katawan. Na kung saan, para po tayo maligtas mula sa kasalanan, wala po yan sa mabuting gawa, kung hindi nasa biyaya o regalo ng Diyos. At may dalawang bagay po para makamit yung kaligtasan na yan, bagamat nasa biyaya ng Panginoon. Ano kaya yung dalawang bagay na yan? Meron ba kayong idea? Ulit po rin tanong. Ano po ulit yung tanong? Ano kaya yung dalawang bagay na yan upang tayo ay maligtas mula sa kapahamakan? Ano kaya yung dalawang bagay na yan upang tayo maligtas sa kapahamakan? Na kung saan ang kaligtasan po ay nasa biyaya ng Panginoon. Dalawang bagay na para maligtas tayo sa kalayaan po. Sa kapahamakan, Sa sa kasalanan, kapahamakan. oo. Siguro po, para sa akin po, just keep doing your best and iwasan nyo po talaga makagawa ng kasalanan. Kumbaga, hanggat maaari po, kung alam naman po sa sarili niyo na possible nyo, kung alam niyo naman po sa sarili niyo na possible na mali talaga yung ginagawa niyo, pero pinagpatuloy niyo pa rin, huwag niyo na po talaga subukan. And yung pangalawa po, para sa akin po, siguro, lagi lang din po talaga tayong mananampalataya sa Kanya. And lagi po tayong humingi ng pasensya sa Kanya na sincere po talaga tayo. And hindi po tulad ng iba na ginagamit lang po ang pangalan ng Panginoon para kumbaga hindi naman po talaga sa damdamin niya, like labag na labag talaga sa damdamin. I see. Ito, ano yung dalawang bagay nito para tayo maligtas mula sa kapahamakan? Bagamat ang kaligtasan ay nasa biyaya ng Panginoon. Meron ka bang idea? Wala. Ano yung dalawang bagay na yan upang tayo po ay maligtas mula sa kasalanan at sa kapahamakan? Na kung saan po ang kaligtasan po ay wala sa ating mabuting gawa. Pero may binigay na dalawang bagay ng regalo galing sa Panginoon. Ano kayong dalawang bagay na yan? Mananampalataya po kay Jesus at mananampalataya po at magsilbi at humingi po ng tawad. Okay, ikaw naman. May idea kayo ang kayong dalawa niyan? Manalig po sa Panginoon at gawin ang utos ng Diyos. Okay, ganito lamang yan. No? Maaaring may mga sagot kayo na palapit na talaga, pero ito talaga yung sagot. No? Una, narinig yung salitang repentance. Oo po. Ano po sa Tagalog nun? Any idea? Kapatawaran. Ano yan? Ano yun? Repentance. Repentance. Any idea? Kapatawad. Hindi.
Parang ano po, um, repentance, like parang tinatanggap po natin yung pagkakamali, ganun po. Actually, parang more of ano yan eh. Confession kasi yan. Confession. Okay, ganito lang yan. Ikaw, may idea ka ba? Hindi mo sure. Protection ng Diyos po. Okay, di. Ganito lamang yan. Pag sabi nating repentance, sa wikang Pilipino po ay pagsisisi sa kasalanan. Parang ganito lamang yan. Pag kayo ba'y nagkasakit, maapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Di ba? Hindi. Di ba? Hindi. Kasi sabihin, magkakasakit talaga tayo. So, pag po tayo nagkasakit, gusto mong gumaling. Magpapagaling ka. Pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran ang nagawang kasalanan. Hindi mo dapat yan uulitin lagi. Pagsisihan at babaguhin ating kaisipan. Hindi lang yan basta sorry lamang. Sabihin, talagang nandidiri ka at gusto mong lumayo sa paggawa ng kasalanan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Repentance and faith. Pag nagwating dalawang bagay na yan, ay tsak, pwede tayo patawarin ng Panginoon. Bibigay tayong bagong puso't isipan. At higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron lang akong mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. 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 Pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? For me, opo. 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 Meron ba yung Bible sa inyong mga bahay? Opo. Opo. Meron po. Nagbabasa ba kayo araw-araw? Opo. Ako po, personally, kung maging honest po, hindi rin po. Pero, ano po, kumbaga, sa lahat lang din po talaga kasi ng oras, madalas po, lagi rin po ako nagdadasal. And, ayun nga po, dahil wala na rin po kasi talaga ako minsan time para makapagsimba. And, meron po kaming Bible sa bahay, pero wala na rin po kasi talagang time. Like, student din po ako, and, ayun po, lagi rin po pagod sa school. Okay. Ako naman po, nagdadasal na lang po at sumisimba na lang po. Ikaw parang sabi mo, araw-araw ka nagbabasa? Opo. Okay, parang ganito lamang yan, no? Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain. Kakain. Di ba araw-araw? Kasi kung hindi, magkakasakit po tayo. So sana ganyan din po yan sa Bible. Mabasa natin ang kanyang salita araw-araw. At hindi lang basta mabasa lang yan, kailangan natin po may sa buhay ang kanyang salita. At kung may malasakit tayo sa ibang mga tao, gagawin nyo rin ang pagbabahagi rin talaga sa mahal mo sa buhay at sa mga hindi mo kilalang mga tao. Kasi ibig sabihin, kailangan po ng mga tao ang Panginoon sa buhay nila. Kasi kung hindi, parang isang tao naglalakad sa kadiliman, ni walang ilaw na naggagabay sa kanya. Kaya yan yung dahilan kung ba't tayo dito sa mundo para makilala natin ang Panginoon at siya malugod natin habang buhay. So summarize lang po ito bilang pagtatapos. Ang masamang balita, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po talaga tayo ay sa hell mapupunta. Wala talaga mabuti sa atin dahil bagsak tayo sa standards ng Panginoon. Pero mabuting balita, maraming maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda kung tayo po talaga siguradong maliligtas kung talaga tayo po ay nagsisi po sa kasalanan, yan yung repentance, at nanampalataya tayo or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Repentance and faith. Pag nagawa tayong dalawang bagay na yan, ay tsak, pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigay tayong bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaanan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, hindi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Ano po? Wala na. So kung ang katanungan po, ako pinagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo. God bless po sa inyo. At stay safe po sa inyo. Thank you po. Thank you po.